Let us open our Bible in the book of Acts, chapter 24. Chapter 24 and titingnan muna natin yung verse 1 to 9. Tayo po'y magsitayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Acts chapter 24, verse 1 to 9. Pagkaraan ng 5 araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong nakasama ang ilang matatanda at ang isang tertulyo na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. Nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulyo na sinasabi, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo ay nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa inaharap. Kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat. Ngunit, upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa iyo, sa iyong kagandahang loob na pakinggan mo kami ng ilang sandali. Natagpuan namin na ang taong ito'y mapanligalig at mapagudyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Nagtangka pa siya na lapastanganin ng templo, ngunit dinakip naman siya. Ngunit dumating ang Pangulong Pinunong si Lysias at sa palitang inagaw siya sa aming mga kamay at inutusan ng mga nagbintang sa kanya na humarap sa inyo. Sa pamagitan ng pagsisiyasat ninyo mismo sa kanya, ang lahat ng mga bagay na ito ay sinasakdal naming laban sa kanya ay malalaman ninyo mula sa kanya. At ang mga Hudyo ay nakisama rin sa pagsasakdal na sinasabing ang lahat ng mga ito ay totoo." Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y patuloy na humihingi ng karunungan at nawa patuloy mo pong baguhin ang aming mga pag-iisip at bigyan ng aming puso ng labis na pagnanais na mamuhay bilang mga liwanag at asin sa mundong ito na tunay na nagdadala ng pagbabago at tamang katuruan na bagaman ito ay magdudulot sa amin ng pagkamuhi mula sa mundo, ito ay magbibigay sa amin ng kaligayahan dahil tunay na pinagpala ang bawat inuusig dahil sa iyong pangalan. Tamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo. Magsiupo na po tayo. Wala pong matutulog. Wala pong matutulog, okay? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang paantok-antok. Okay. Nakaraang linggo, nakita po natin kung paano iningatan ng Panginoon si Pablo sa pagdadala sa kanya sa Caesarea. Naitala doon, kung matatandaan ninyo, na merong 417 na mga kawal ang sumama kay Pablo. Biruin niyo po no, ang biyaya ng Panginoon na pag-iingat sa kanya. Dagdag pa doon, ay binigyang diin ng punong kapitan na maihatid ng ligtas si Pablo kay Felix. Napakalinaw doon sa instruction ng punong kapitan sa mga kawal na siguraduhing ligtas na makakapunta si Pablo doon sa Caesarea and therefore doon kay Felix. Ang tagpong ito po na pinag-aralan natin last Sunday ay nagpaalala muli sa atin na tunay po na kumikilos ang Panginoong Hesus sa kanyang mga tao upang isakatuparan ang kanyang kalooban. Hindi lang po ito pagliligtas kay Pablo mula po sa kapahamakan, kundi nangyari iyon dahil ultimately ginagawa po ng Panginoon ang kalooban niya. At iyon po ay ang may hayag ni Pablo ang ebanghelyo sa Roma
So tandaan niyo po yan. Yun yung purpose ng Panginoon. Bakit niligtas niya si Pablo? At ito po ang comfort or kaaliwan ng bawat mananampalataya. Alam natin na sa bawat nangyayari sa ating mga buhay, ang Panginoon po ay kumikilos sa mga ito. At ngayon, sa hapong ito, papatuloy tayo sa panibagong kabanata, chapter 24, at ang tagpong ito ay kung saan nagbigay muli po ng depensa si Pablo sa mga nagsasakdal sa kanya. Again, another trial ang nangyari na naman. At ngayon naman, sa harap ni Felix. No? Pero ngayong hapon, bigyang pansin muna natin yung mga paratang sa kanya na mababasa natin sa verses 1 hanggang verse 9. So, gusto ko po talaga sanang buuin ito para makita nyo yung buong narrative. Kaya lang, hindi ko po makakaya na sa isang oras ay mai-expose ito sa inyo. So, nag-focus po muna ako dito sa paratang. Ito pong tagpo ito. Ito yung paratang, yung accusation ng mga nagsasakdal kay Pablo. Tingnan natin kung ano yung mensahe na meron dito, and let's see kung ano yung pwede nating matutunan dito. Simulan natin sa verse 1. Sinabi po dyan sa verse 1, 5 araw po ang lumipas at nakarating na ang pinakapunong pari na si Ananias at yung mga matatanda sa Israel. So mula po doon sa Jerusalem, pumunta sila sa Caesarea. Okay? Yung Caesarea po is the central city na kung saan nag-i-stay po yung mga may pinakamataas na posisyon doon po sa Roman na mga leader. Now, kung matatandaan nyo po, doon po sa chapter 23, binigyang diin doon na lilitisin lamang si Pablo kung nandoon din ang mga umaakusa sa kanya. No, very clear po ang sinabi ni Felix. Kasi iyon po ang patakaran sa Roman law. Kung merong mag-a-accuse sa iyo, hindi ito lilitisin hanggat hindi nandoon yung mga nag-a-accuse. So, ganun po, harapan talaga to. No? At, pansinin natin, no, na 5 araw ang lumipas bago nakarating yung mga nag-a-accuse kay Pablo. And pansinin natin dito na merong bagong pangalan ang binanggit. This is the first time na maririnig natin ang pangalan ni Tertulio. Tandaan niyo po ito siya. Ni Tertulio. At wala na pong ibang impormasyon na binigay patungkol sa kanya, pero kung ating babasahin, malinaw na siya po ay isang lawyer or hired lawyer. Ang kanyang pangalan po ay nagpapahiwatig na hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. No? And so, kung ganon, maaari nating maisip na siya po ay binayaran dahil siya ay magaling magsalita. Kasi nga, lawyer nga po siya. And makikita talaga natin sa kanyang mga sinasabi or sasabihin na siya po talaga ay magaling magsalita. And very wise na desisyon ito para sa mga pinakapunong pari na mag-hire ng isang professional na lawyer. Kaya kung papansinin natin in verse 2, sinabi ni Tertulio, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap." Napansinin niyo po dito sa verse 2, pinuri ni Tertulio si Felix, no? Na binibigyang diin na sila ay nagtamo ng matagal na kapayapaan. So ito yung hinighlight ni Tertulio sa kanyang panimulang pananalita. Na sila ay nagtamo ng matagal na kapayapaan, even reformation or yung pagbabago sa positibong pagkakasabi. So yun yung pinapakita dito sa verse 2. And dagdag pa dyan in verse 3, nagpatuloy si Tertulio, sabi niya, kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat. Now, dito po sa verse 3,
Sinabi niya dito na iyon ay tinanggap nila ng buong pasasalamat. No, tunay na magandang panimula ito upang makuha yung loob ni Felix. Baga, ikaw ba naman, no? Sabihan ka ng tao na ngayon, ng ganon. Ngunit alam nyo ba, FYI, for your information, ang lahat ng sinabi ni Tertulio ay hindi po totoo. Wala pong totoo doon sa lahat ng sinabi ni Tertulio. Ang mga Hudyo po ay hindi natutuwa sa mga Romano. Specifically, kay Felix. Ang nais nila ay mapaalis ang mga ito. At kilala po si Felix bilang malupit at marahas at may pinakaunting nagawa sa mga naging pinuno sa Roman administration. Kilala po si Felix dyan. Sa makatuwid po, ang panimula ni Tertulio ay pawang pagpapalaki lang ng bituka. Alam niyo yan? Pagpapalaki ng bituka. Sa Bisaya pa, paburot sa iyang atay. Na nangangahulugang pagsasabi ng maganda para makuha ang loob ng isang tao. So yun po yung ginagawa dito ni Tertulio. At sa verse 5 to 8 naman, dito natin mababasa ang paghahayag ng kanyang paratang kay Pablo. At pansinin natin dito na may 3 siyang binanggit. Una, sa verse 5, sabi niya na si Pablo ay mapanligalig at mapagudyok ng kaguluhan. Magandang panimula po ito. Dahil alam nila na ayaw ng mga Romano ng kaguluhan. So, yung Roman Empire po, at that time na naghahari, isa lang ang kanilang rule sa bawat bansa na sakop nila. Maintain peace. Yun lang yun. Di ba, meron silang ina-assign ng mga leaders. Ang tanging task ng bawat leader, i-maintain niya yung kapayapaan dyan sa lugar na yan. So itong panimula na sinabi ni Tertulio is a very good start. Magandang panimula. Kung kaya ang sakdal na ito ay maglalagay kay Pablo sa alanganin dahil ito ay paglabag sa Roman law. Galing, no? Lawyer po talaga, no? Pangalawa. Sa verse 5 din, sinabi ni Tertulio na si Pablo ay isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Very specific po ang sinabi dito ni Tertulio. Ito naman po ay paglabag sa Jewish law. Dahil pinapahiwatig niya dito na si Pablo ay nagtuturo ng mga bago at maling doktrina. Kaya lang, ang nais dito ni Tertulio ay mailarawan si Pablo bilang pinuno ng sekta na magiging banta sa mga Romano. So again, isang matalinong paraan para mapunta sa kanila yung pabor. Nakikita niyo po kung paano dinidiin ni Tertulio si Pablo. Ginawa niya yung ayaw ng mga Romano at sinabi niya na itong si Pablo ay isang threat para sa Roman Empire. Very wise. Very wise. No? Pangatlo na kanyang sakdal, sa verse 6, sinabi ni Tertulio na tinangkang lapastanganin ni Pablo ang templo. Now, kung matatandaan niyo po, ito yung pag-uulit ng naunang akusasyon ng mga Hudyong taga-Asya kay Pablo na una nating nabasa sa chapter 21. Tatandaan niyo yun? Di ba sinabihan ng mga taga-Asya na si Pablo daw ay may dinalang hentil doon sa lugar ng templo na hindi dapat ang hentil. And again, inulit ito ni Tertulio. Ngunit, dapat niyo pong pansinin na sinabi niya dito na dinakip nila si Pablo dahil doon. Diba? Ngunit, pakinggan niyo po, hindi niya sinabi na mga Hudyo ang nagpasimula ng gulo. At hindi niya din sinabi na tinangka nilang patayin si Pablo. Sa katunayan, sa verse 7, kung titingnan niyo dyan, pinapalabas niya dito na mali si Lysias. Sino si Lysias? Sino si Lysias? Si Lysias yung punong kapitan na matagal na nating binabasa sa chapter 21, 22, 23. Pinapalabas dito ni Tertulio na mali si Lysias sa pagkuha kay Pablo. Dahil sinabi niya dito na kanya daw sapilitang inagaw si Pablo.
Pansinin niyo kung paano dinidistort niya yung truth, no? Pero kung babalikan natin sa chapter 21 at 22, malinaw na sinaktan nila si Pablo. Yun yung dahilan bakit nagkagulo. At pinanatili lang ni Lysias, yung punong kapitan ng kapayapaan, sa pamagitan ng pagkuha kay Pablo. Di ba yun yung nangyari? At isa rin sa dahilan ay dahil alam ng punong kapitan na mamamatay si Pablo kung hindi niya siya kinuha. Pero dito makikita natin kung paanong binaliktad ni Tertulio yung sitwasyon. Sinabihan niya pa si Lysias na inagaw sa kanila. Ang talino, di po ba? Magaling. Sa makatuwid po, ang sinasabi dito ni Tertulio ay pawang kasinungalingan at pagbabaluktod ng totoong nangyari. Yun ang dapat nyo makita. No? Walang katotohanan sa lahat ng sinabi ni Tertulio. Ngunit, makikita nyo pa rin ang kalakasan ng kanyang loob dahil sa verse 8, lakas loob niyang sinabi na kahit daw si Lysias ay sasang-ayunan ng kanyang sinabi. Wow! Grabe si Tertulio, no? Di ba? Verse 8, sinabi niya na kung tatanungin nyo si Lysias ay mapapatunayan na totoo ang aming sinasabi. Di ba? At dagdag pa dyan, in verse 9, ang mga Hudyo na nandoon ay nagsabing ang lahat ng iyon ay totoo. You see? Makikita nyo ang kapangasan nila dito. Pero alam nyo, kung babasihan lang ang totoong nangyari, ang mga Hudyo po dapat ang parusahan ni Felix. Why? Dahil kung matatandaan nyo, di ba, nung nalaman ng punong kapitan na si Pablo ay mamamayan ng Roma, anong naging reaksyon nila? Di ba natakot sila? Di ba hagupitin na sana nila si Pablo? Pero anong sabi ni Pablo? Nararapat ba na hagupitin ninyong isang Roman citizen kahit hindi pa nahatulan? Takot agad sila. Di ba? Pero, ang mga Hudyo, anong ginawa nila? Hindi pa nahatulan si Pablo, binugbog na nila. Hindi pa nahatulan si Pablo, papatayin na nila si Pablo. You see? Sa kabuuan po, makikita natin dito ang patuloy na pagsisinungaling ng mga itinuturing na mga lingkod ng Diyos para lang mahatulan si Pablo. Ganun po ang ginagawa nila dito sa verse 1 to 9. At alam niyo po ba, ito mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus nang siya ay nangaral sa bundok. In Matthew 5:11, alam niyo sabi ng Panginoong Hesus, pakinggan niyo po ha, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Yun yung totoo. And ganun din ang sinabi ni Pedro, na maaari talagang mangyari ito sa mga mananampalataya. Sabi ni Pedro sa kanyang unang sulat in chapter 2 verse 12, kung magsasalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan. Di ba? Ganun ang salita ni Tertulio, na parang gumagawa si Pablo ng lubhang kasamaan. And another one, in chapter 3:16, sabi ni Pedro, mga nagsasalita ng laban sa inyong mabubuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Hindi dapat ikagulat ng mga Kristiyano ang mga ganitong pangyayari. Sinabi na ng Panginoong Hesus na asahan natin ang mahihirap na panahon dahil hindi na tayo kabilang sa mundong ito. Sinabi niya na kung tayo ay bahagi pa ng mundo, mamahalin tayo nito bilang sarili nito. Pero dahil pinili niya tayong lumabas sa mundo, ngayon ay kinakamuhian tayo ng mundo. Ang mga Kristiyano po ay bagong nilalang na kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay ganap na naiiba sa mundo. At dahil dito, tinatanggihan tayo ng mundo. Yan ang isa sa mga implikasyon na you are a new creation in Christ. Itinuturo din po ni Apostol Pablo ang parehong katotohanan. Maliwanag na sinabi niya ng bawat isa na nagnanais mamuhay na makadiyos na buhay kay Kristo Jesus ay uusigin. And babalikan natin ito mamaya. Hindi niya sinabi na maaring mangyari. Hindi niya din sinabi na minsan lang mangyayari ang pag-uusig.
Bagkus binanggit niya ito bilang tiyak na mangyayari. Kaya kung tapat kang namumuhay para kay Kristo, ikaw na nakikinig ngayon, kung tapat kang namumuhay kay Kristo, darating ang pag-uusig sa buhay mo. Kung namumuhay kang tapat para kay Kristo. Tinuturo din po ito ni Apostol Pedro. Again, sinabi niya sa mga mananampalataya na huwag ikagulat kapag dumating ang masakit na pagsubok upang subukin sila na parang may kakaibang nangyayari. Sabi ni Pedro, do not be surprised. Paalala niya na normal ito sa buhay Kristiyano. Sa madaling salita po, ang pag-uusig ay hindi lamang para sa iilang mananampalataya. Itinuturo po ng Biblia na dapat asahan ito ng lahat ng Kristiyano bilang bahagi ng pagsunod nila kay Kristo. At dagdag pa dyan, gusto ko pong bigyan diin kung paano nilarawan ni Tertulio si Pablo. Pwede niyo po bang balikan yung verse 5? Sabi ni Tertulio dito kay Pablo, siya ay taong mapanligalig. Nakikita nyo? Sa English version, anong sabi? Okay, wala kayong English version. Sa English translation, this man is a plague. And that is our focus. Alam niyo yung plague? Sa Tagalog, salot. Pero meron ding ibang Biblia, translation ng Bible na ginagamit ang salitang pest or peste. Ano yung peste? Ito ay isang maliit at nakakainis na bagay tulad ng lamok or langaw na palaging nagdudulot ng pagkairita sa tao. Nakakairita ito na gusto mong mawala ito sa paligid mo dahil hindi ka nito pinapagpapahinga. Alam natin lahat kung anong pakiramdam ng ganito, di po ba? Pero, sa sitwasyong ito, ang salitang pest ay masyadong mahinang paglalarawan. Gaya po ng sinabi ni Dr. R.C. Sproul, sabi niya, mas tama at mas malakas na paglalarawan ang salitang plague or salot sa pagpapaliwanag ng sinasabi ni Tertulio. Kumbaga, ang ibig sabihin po is, ang ibig niya talagang sabihin dito tungkol kay Pablo ay parang nilalarawan niya si Pablo na parang isang sakit na kumakalat sa buong lupain. Inihambing niya si Pablo dito na parang tulad ng bubonic plague. Alam niyo yung bubonic plague? Narinig niyo yon? Okay, siguro para mas maintindihan ninyo, para siyang COVID-19 sa ating kasalukuyang panahon. Dati nangyari na rin po yung libo-libong namatay, yung bubonic plague. I think that was in Africa. So, similar to that is COVID-19. No? Isang nakamamatay na sakit na pumapatay sa daan-daang libong tao. Yun ang gusto nilang ilarawan. Ganun nila gusto ilarawan si Pablo. Ikaw ay maligalig. This man is a plague. Nararamdaman niyo yung bigat ng paglalarawan ni Tertulio kay Pablo? This man is a plague. COVID-19 to. Parang ganon. Sa madaling salita po, sinasabi nila na si Pablo ay mapanganib. At nakasasama. At gusto nilang maalis siya. Sinasabi nila na saan man siya magpunta, kasamang dumarating ang gulo at hidwaan at pagod na sila rito. Kaya sa halip na tawaging nakakainis lang si Pablo, tinutukoy nila siya bilang seryosong banta o isang salot. Ganun nila nilalarawan si Pablo. Ganito nila lubos na kinakamuhian si Pablo. So if you're reading this part, huwag niyo po itong babasahin na para lang, okay, no. Kailangan nyo maramdaman yung hatred na meron sila towards Pablo. To the point, tawagin ka ba namang salot?
Di ba? At gaya po ng sinabi ng Panginoong Yesus, ganun din kakamuhian ng mundo ang mga mananampalataya. Ulitin ko po, gaya po ng Panginoong Yesus, ganun din kakamuhian ng mundo ang mga mananampalataya. Now, kung titingnan natin so far, maaari nating masabi na ang mensahe, siguro sabi niya na alam ko na yung message. Tunay nakakamuhian ng mundo ang mga mananampalataya. But wait, hindi yan ang mensahe. Sa tingin ko ay kailangan nating hindi huminto sa pahayag na ito. Sa tingin ko, kailangan din natin ito tingnan sa ibang anggulo or kailangan natin itong tingnan ng mas kompleto. Kailangan nating maunawaan na hindi lang dahil ang isang tao ay tinatawag na mananampalataya, ay siya na ay kakamuhian ng mundo. Ulitin ko po, we have to understand na hindi porket tinatawag kang Kristiyano ay kakamuhian ka na ng mundo. Bagaman nangyayari yon. Tulad nung nangyari sa isa kong ka-churchmate dati sa Marawi, may lumapit na Muslim sa kanya. Tinanong lang siya kung Kristiyano ba siya. At nung pagsabi niya na oo, binaril agad siya at siya'y namatay. Pwede yun mangyari bilang Kristiyano. Pero ulitin ko po, hindi porket sinasabing Kristiyano ka ay kakamuyan ka na ng mundo. Dapat natin makita na higit pa po yun doon. Ang isang mananampalataya ay kinakamuyan dahil sa kanyang pamumuhay. Ulitin ko po, ang isang mananampalataya ay kinakamuyan ng mundo dahil sa kanyang pamumuhay. Hindi lang sa pangalan na kanyang daladala, kundi dahil sa uri ng buhay, uri ng pananalita, at uri ng pagkakakilanlan na hayag sa kanyang buhay sa araw-araw. Ang ibig ko pong sabihin na hindi porket naghahayag kang Kristiyano ka, ay kakamuyan ka na automatically ng mundo. Hindi po. Sa katunayan, makikita natin sa ating lipunan, lalong-lalo na sa social media, na maraming nagsasabi na sila daw ay mga Kristiyano. Pero ano, mahal na mahal naman sila ng mundo. Alam niyo po bakit? Dahil karamihan sa mga nagsasabing mga Kristiyanong ito ay sumusuporta sa mga kasalanang hayagang kinokondena ng Biblia. And so the world loved them. Halimbawa, Yeng Constantino. Kilala niyo yan? Kilala niyo si Yeng Constantino? Salamat. Sabi niya, sabi niya po, sorry, naano ko. Sabi ni Yeng, siya ay Kristiyano. Ngunit, siya ay may kapatid na bading. At mahal niya ito. In a way, natanggap niya ang pagiging bading nito at sinabi pa niya na mahal sila ng Diyos. Sinend ko ba yung link? Kung pinakinggan niyo yun, magigets niyo yung sinishare ko. IC Mendoza. Kilala si IC Mendoza? Kilala niyo? Yung bading? Okay. Good. Siya po, sabi niya, siya ay born-again Christian. At sabi niya, siya ay anak at apo ng mga pastor. At sabi niya, hindi niya kailangang paghiwalayin ang kanyang paniniwala at pagkakakilanlan. Sabi niya, pwede niya daw gawin iyon pareho. At ang kanyang pamilya ay tila walang problema dito. Kahit po si Rica Peralejo. Kilala niyo si Rica Peralejo? Hayag na nagsasabing Kristiyano, pero may halos kaparehong pahayag kay Yeng Constantino na ang kailangan daw ng mga tao ay pagmamahal. Hindi man niya direktang sinabi, pero kung titingnan na mabuti, ang tinutukoy niya dito na pag-ibig ay ang pag-ibig na may pagtotolerate at pagtanggap. Yun daw ang pagmamahal. At isa din sa nakita ko lang sa social media, sabi ng isang gospel singer, take note, gospel singer. Kilala nyo? Si Jamie Rodriguez? Si Jamie Rivera? Ibig sabihin, siya ay Kristiyano, gospel singer nga, di ba? Anong sabi niya? Ito, direct na pagkakasabi niya. I only have gratitude and great respect for the LGBTQ community.
In my humble beginnings, Boy Navarrete did my makeup for free up until the time that I could already afford to pay. Arnold Galang dressed me up. Siguro ito yung mga bading na mga, dressed me up. He was the one who gave me my costumes. As I said earlier, Kuya Boy, kausap niya dito si Boy. Boy, pero you were my publicist and you didn't ask for anything. They protected me. So, what is there to judge if you're surrounded by angels? Tinatawag niya yung mga bading na angels. Sila yung mga tumulong sa akin. For me, they will go to heaven. That is my point of view. Gospel singer to, ha? Sa lahat po ng mga nabigay kong halimbawa, ano sa tingin nyo ang reaksyon ng mga hindi mananampalataya sa kanila? Well, ano kaya ang reaksyon ng mundo sa kanila? Malinaw na ang sagot ay, masaya at mahal din sila ng mundo. Sa makatuwid, makikita natin na sila ay nagsasabing mga Kristiyano, pero hindi naman sila kinakamuyan ng mundo. Bakit? Ang tanong, bakit? Sa tingin ko, makakatulong sa atin ang sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Anong sinabi ni Pablo doon? Tunay na ang lahat ng ibig tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sa makatuwid po, kailangan natin makita na hindi sinabi dito ni Pablo na tunay, ito yung hindi sinabi ni Pablo tunay na ang lahat ng mga nananampalataya kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Hindi niya ganun sinabi. Bagkus, ang sinabi niya dito ay tunay na ang lahat na ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ang silang daranas ng pag-uusig. Kaya hindi po porket sinabi mong nananampalataya ka kay Jesus, ikaw na ay uusigin. No. Bagkus malinaw dito na sinabi niya, tunay na ang lahat ng ibig, mabuhay, na may kabanalan kay Kristo Jesus ang daranas ng pag-uusig. Sa makatuwid po, mga kaibigan, ito yung mensahe sa atin sa hapong ito. Tunay nakakamuyan ng mundo ang mga mananampalataya na namumuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus. Kanina, sabi ko nga, kulang kapag sinabi nating tunay nakakamuyan ng mundo ang mga mananampalataya. The complete message is, tunay nakakamuyan ng mundo ang mga mananampalataya na namumuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus. Bakit? Meron pong mga mananampalataya na hindi namumuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus. Totoo yan. Ligtas sila, pero walang pakialam ang mundo sa kanila. Ibig sabihin, yung mga personalidad na binanggit ko po kanina, bagaman hayagan nilang sinasabi na sila ay mga Kristiyano, ay hindi kinakamuyan ng mundo dahil hindi naman sila namumuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus. At gusto ko lang pong linawin na hindi ko to sinasabi upang kondenahin sila. Hindi ko po sinasabi na hindi sila tunay na mga Kristiyano. Bagaman, tahasan ko pong sasabihin na mali ang mga sinasabi nila. Ngunit pinapakita ko po sa inyo na kung gano'n ang pananalita at pamumuhay ng mga nagsasabing Kristiyano, ang pagmamahal sa kanila ng mundo ay patunay na hindi sila namumuhay ng tama. At hindi sila namumuhay ng naayon sa kung ano ang tamang tinuturo ng salita ng Diyos. Narinig niyo po yun? Ngayon, dagdag pa rito, kung babalikan natin ang sinabi ni Pablo, sinabi niya doon na yung mga ibig mamuhay. Malinaw yung sinabi ni Pablo, yung mga ibig mamuhay ng may kabanalan ang uusigin.
Now, baka maisip natin na ito ay patungkol lamang sa pagkakaroon ng pagnanais o desire o pakiramdam lang. Kung ganun po ang ating isipin na nagkukulang po tayo. Hindi lamang ito patungkol sa pakiramdam, kundi sa buhay na aktwal na pinapamuhay. Yun ang ibig sabihin dito ni Pablo. Yung mga ibig mamuhay is not about those na nakakaramdam, but yung mga tunay na aktwal na pinapamuhay. Buhay na determinado, buhay na intentional, buhay na resolve na mamuhay kay Kristo higit pa sa anumang bagay. Yun ang tinutukoy ni Pablo. Ito ay buhay na hayag sa mundo. Namumuhay sila na hayag ang pagsunod at paghahari ni Kristo. Namumuhay sila na isinisawalat ng hayagan ng bawat kasalanan. Namumuhay sila na tumitindig sa katuwiran at kabanalan, walang pagtotolerate at walang pagkokompromiso, kamuhian man sila ng marami. At namumuhay na inihayag ang tunay at nag-iisang ebanghelyo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sa madaling salita, gaya ng paglalarawan ni Tertulio kay Pablo, pagiging peste sa mundo. Pagiging salot sa mundo. Mapapansin ka ng mundo at hindi nila sila mananahimik hanggat hindi ka nawawala. Bakit? Kasi kinakamuyan nila ang iyong mga ginagawa at ang iyong mga sinasabi dahil sa pamagitan ng mga iyon, nahayag sa liwanag ni Kristo ang kanilang kasamaan sa kadiliman. That's why they will hate you. Pero tandaan niyo po, na ang mga iyon ay hindi upang kalabanin sila. Hindi po. Sa halip, iyon po ay ipinapamuhay natin na dala-dala ang pag-asa na sana, nawa, sila ay maligtas. Hindi ito pagpapalaganap ng pagkamuhi, kundi pagpapalaganap ng tunay na pagmamahal, ng tunay na pag-ibig. Kaya sa pagtatapos natin, nakita natin sa pamagitan ng paghayag ng sakdal ni Tertulio kay Pablo ang katotohanan ng pagkamuhi ng mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya. To the point na tinitingnan nila si Pablo bilang peste o bilang salot. Ito ay hindi lang dahil si Pablo ay Kristiyano, kundi dahil sa kanyang ipinamuhay at mga ipinahayag. Kaya ang mensahe sa atin ay tunay nakakamuya ng mundo ang mga mananampalataya na namumuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus. Kaya ang tanong ngayon sa bawat isa, namumuhay ka ba na may kabanalan kay Kristo Jesus? Nakakatanggap ka ba ng pagkamuhi mula sa mundo? Itinuturing ka ba nilang peste? Itinuturing ka ba nila bilang salot? O pinipili mo na lang maging tahimik dahil sa takot sa pag-uusig? Sabi nga ng isang author, may pag-asa tayo sa gitna ng pag-uusig dahil tayo ay ginawa para sa ibang lugar. Tayo ay mamamayan ng langit. Sa ating kalikasan, tayo ay mga dayuhan at banyaga sa mundong ito. Ang ating walang hanggang passport ay hindi mula sa Pilipinas. Sino dito may mga passport na, no? Sabi niya, yung passport daw natin, hindi mula sa Pilipinas. Sa kaharian po ng Diyos, hindi na natin tinatanggap ang ating pagkakakilanlan mula sa lugar kung saan tayo ipinanganak, kundi mula sa lugar kung saan tayo muling ipinanganak. Kaya't hindi natin nararamdaman ng mundo ang ating tunay na tahanan. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pag-uusig dahil tayo ay mula sa ibang lugar. Ang ating tahanan ay sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po ang tanong, feel at home ka ba dito?
Feel at home ka? So nawa, makita natin yun. Ang ating tahanan ay sa presensya ng ating Panginoon at nawa, mamuhay tayo na may kabanalan kay Kristo Jesus. Nawa makita yon sa ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Father in heaven, we thank you, O God. Indeed, Lord, the Lord Jesus Christ said, ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya ay dadanas din ng pagkamuhi mula sa mundo dahil una, siyang kinamuhian nito. And so I pray, O Lord, na ang aming mga buhay ay tunay na magpakita na kami ay mga tunay na mga Kristiyano. Hindi naghahanap ng away, kundi dahil sa aming pamumuhay, ay kakamuhian kami ng mundo. At nawa, hindi kami matakot na ihayag ang katotohanan dahil naunawa namin na kami ay hindi taga rito, kundi kami ay mamamayan ng langit. And so I pray, Lord, that we will live as one. And that in our persecution, your name, ang pangalan mo ay nahayag at ang pangalan mo ay naluluwalhati. I pray that we will be living as light and salt sa mundong ito. By your grace, hinihingi namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.